Yan guys, magandang hapon. Dito tayo ngayon sa San Vicente. Dito yung bahay ni Nanay Gloria. Oh. Galit na galit. Bibenta yung bahay. Naprank din ang Kuya Ruby. Pero nang dito, punta tayo kay Dana guys. Pero madaan tayo dito kay Kuya Kokoy. Kung walang tao. Tahimik na ba? Tayo magparada. Guys, tulog yata. Walang tao. Baka dito sa likod. Dito yung halublakan mo. Ay. Kumusta kuya? Malapit na. Tatapos na. Ganyan pala paggagawa mo ng hollow blocks, oh. Sira. May bato. Nakailang ka sa isang araw? Mga ilang daan, apat na raan pag simulang umaga. Pag masimula akong mga alas 7, alas 6:30, alas 7. Kaya ang apat na raan. Hanggang tanghali? Hanggang mga alas 3 na yung hapon. Parang kukunti mag-hollow blocks mo. Kukunti. Kaunti na. Yung mga ginawa, halos 2 araw lang ubos. Ilan ang order. Mayroong may order 1,000, may order na 3,000, may order na 500. Daming order eh. Kaya kulang-kulang. Yung magagawa ko, hindi pa pumasok ngayon. Bakit? Ewan ko nung baka nalasing kagabi. Yun lang. Kapatid ni Janice yung gumagawa, di ba? Kapatid na Janice. Kumusta yung halalan dito, kuya? Ayos. Panalo yung pinsan ko. Panalo yung pinsan mo? Panalo. Landslide.
Halos kalahati lang yung buto ni Ong. Nagpapabili si Melissa ng whiteboard daw. Oo, at nag-tutor dun sa tatlong windy. Okay naman. Nakakausap naman ng paunti-unti. Ayos naman, kanina dito. Ayos naman baga si Melissa. Sabi ni Melissa, halimbawa may pinapagawa. Ayusin na niya ninyo at kukurutin ko kayo sa singit. Natatawa naman yung dalawa. Dalawa lang yung pumunta? Tatlo. Pag yung, di ba hindi nag-iimik yan si Bea at saka si Melissa? Oo. Pag yun, sinasabihan ni Melissa kukurutin sa singit. Natawa yung dalawa. Sila yung pumunta dito? Sila ang pumupunta dito. Pumupunta sila pag umaga. Ilang araw na yan? Simula pa lang kanina. Bukas nandyan na naman yun. Araw-araw na yun. Sino nagsabi niya na, sila lang? Oo. Pagdating dito ng nanay. Yung nanay ang nagsabi? Oo. Gumawa na ng paraan si nanay. Matagal man na yun sinasabi ni Day. Matagal lang sinasabi doon sa nanay, buti pa niya, paturuan mo kay Melissa para bago yan pumasok ay maging maayos na. Yun bang may na medyo maayos-ayos na ang sitwasyon nila. Ay pagpunta dito ng nanay, ay oo daw, mas maganda nga daw yun. Sabi ko naman, mas magandang si Melissa ang mag-tutor at kumbaga, kilala na nila. Yun pa, hindi na sila yung mahiya pa, yung kasanayan. Kaya ganun. Sabi ko nga, mag-request sa inyo ng ng whiteboard, yung parang blackboard. Para mayroong gamit. May mga gamit naman sila, di ba? Meron. Notebook naman sila, may Kaya lang, yung blackboard na maliit, yung gano'n, siyempre pagtuturo ni Melissa ang ganyan. Oo. Para medyo... Saan nagtuturo si Melissa? Yan, sa bahay. Di, na school. Ha? Saan nagtuturo? Di pa naman siya nagtuturo. Dati baga sa Daet siya. Sa Daet Elementary dati. Eh ngayon, marapan na. Kumbaga na siya? Nag-trainee. Oo. Pasado na si Melissa, di ba? Hindi pa. Pag-graduate lang ni Melissa. Ay, oo. Wala nang hollow block. Oh. Oo, ubos eh.
Yan nga, ubusin na yung May naghahakot ba? hahakot. Kaya gumagawa. Kailang araw bago matuyo yan? 3, 4. Tatlong araw pag mainit, ayos na. Ilan nagagawaan mo sa isang sako? 90. 95. 90 peraso? Magandang balita yung ano na sila, no? Ha? Magandang balita yung nag-aaral na sila. Ay, oo naman. Para kahit pa paano ay may kaunting kaalaman na sila pag yung nasa school na sila. Ayos naman yung tatlo pag tinuturuan. Ang kailangan lang naman na makakuha dyan masyado si Chris. Dahil si Chris grade 1. Ay yung dalawa grade 4 na. Yung dalawa daw, sabi ni Melissa, ang kuwan ay kailangan may sa pagbasa. Marunong nang sumulat, marunong na ng ibang kuwan. Ang problema lang, pagbasa, pagkatapos yung gaya ng mathematics, English, Filipino, talagang hindi marunong. Yun ang kailangan nila. Pero sa ibang bagay, halimbawa, okay man ha. Ano usapan nung ni Lisa tsaka ni nanay? Wala. Siyempre, dapat may ano yan, may Talent pay. may talent pa. Ay, alam mo naman. Yan si Melissa, wala naman yun problema kay Melissa. Kumbaga bigyan siya o hindi siya bigyan, okay lang. Mana naman ba ngayon sa akin si Melissa? Importante yung makatulong. Pareho kami nun malapit ng magkandidatong mayor. Kalabanin mo na pinsan mo. Buti lumusot si landslide. Ay, oo naman. Malakas talaga si Palma. Oo. Ilan lamang? Baka kung ilang libo yun. Ilan mabutante dito? Kunti lang, siguro mga mahigit lang 9,000. 9,000 lang ang butante dito? Oh, wala pang 10. Maliit lang pala, kunti lang. Malit lang dito.
Malaki lang ang pirahan. Paano perahan? Yung... Sabi nga nga na abulo yan. Oh. Pag wala kang pera, di ka makakandidato ng mayor dito. Oo. Umuwi ako ng Bulacan, kuya. Wala man akong napala doon at walang kalaban yung mayor doon eh. Kaya nga, naggastosan pa ako ng Saan ka lang? pamasaan ng gasolina. Pagod. Next year naman, dito din naman sa dait, mabuto. Di man ako makapagpalipat pa at wala pa man kaming bahay baga dito. Oo. Pag may bahay na siguro, tsaka na pwede maglipat ng... Kaya nga, bilhin mo na yung lote dyan. Para makapabahay ka na. Wala nga pera. 100,000 yun, ano? Oo. Hindi na yan ikang utang. Nako, masakit yun. Kaysa naman laging bumabayad ka dyan sa inuupahan mo. Loob ng 1 taon ko dyan, ano eh. 7,000, ano? 70? 70. Eh di kung dagdag ka na lang ng mga another 70. Eh di may sarili ka na. $30,000, pwede na magtayo ng bahay ko yan, ano? Oo. Anong bahay yun? Kwadrado? Isang kwarto. At least may kukunan na. May hihigaan na, may malulutuan na. Kasi pautangin naman kita ng materialis eh. Patayin mo ko hollow blocks. Hollow blocks. Buhangin. Graba. Ang kailangan mo lang muna simento bakal yero. Utang ko muna rin sa iyo ang trabaho ko. Wala naman yung problema eh. Ang importante, may matirahan ka na. Hindi na nangungupahan, ano? Oo. Yung upa mo, pang paunti-unti na, ano? Yung 5,000 upa nun, kuya, malaki nang nagagawa sa trabaho yun, ano? Oo. Di ba may makinang gumagawa ng hollow blocks? Ha? May makina? Meron. Kaso, ano yun? Mas mahal yun? Oo. Saka, mahal lang pag-produce ng gawaan nun. Kailangan tumama muna ako sa waiting ng buti ng mga tumbok 100 para makabili akong di makinang gawaan. Mahal din pala yun, ano? Oo. Pero mabilis yun. Mabilis.
Ngayon guys, tayo. Magandang balita guys at nagpapaturo na pala yung tatlong bibi. Oh. Sabi ko kasi para medyo maikuan, guide yun na kung paano yung sila ay unti-unting ma-develop na yung yun bang makakausap na sila ng medyo maayos. Nagulat nga ako doon sa sa chat ni Melissa at sabi ko bakit nagpapabili ng ng whiteboard. Yung pala tinuturuan niya. Oo. Kanina nagsimula na sila. Ayos mo na pagdating nakabihis naman sila. Yung medyo maayos ang kanila. Sabi ko nga, medyo ibibideo rin ang pagtuturo niya para makita din kung paanong klaseng pagtuturo. Sabihan ko si Kalingap Rob. Hindi, sabi ko kay Melissa, kahit sa cellphone niya lang, i-video lang kung ang pagtuturo. Hindi tayong cellphone kay Kalingap Rob para hidden camera lang. Kasi pag may nagka-camera man, mahiya yun eh. Ay, oo. Ang kailangan lang yung habang tinuturuan, habang nag-aaral silang ganun, makikita lang dun sa video kung paano ang nila, pag-aaral nila. Sabihin ko. Makikita dun kung binubulyawan ni Melissa para ma-DSWD na siya. Schooling dito sa loob ng kila Kuya Kukoy lang pala nagtuturo si Dito lang po daw pala pumunta sila Melissa sa bahay nila. Kumbaga parang tutor lang. Tutor lang. Kailan po yan para matutukan Oo. Malaking bagay kasi yun. Unang-una, magkakakilala sila. Yung kilala ni na Bea si Melissa, yung mga sanay na sila na wala silang problema kung si Melissa nagiging teacher muna nila. Wala silang problema. Kasi Ate Melissa naman ang tawag nila eh. Kapangalan din ni Melissa. Oo. Pareho silang Melissa. Kaya nga, natawanan lang sila pag yung sinasabihan ni Melissa, ayusin mo at pag hindi, pag kukukurutin ko ang mga singit ninyo. Kaya di nagtatawa lang sila. Nakangiti lang si Chris at saka natinginan yung dalawa. Yung si Bea saka si Melissa, natinginan, nakangiti.
Nasa barangay yung magagawa mo? Oo. Kasi di ba, yung tatay nun, dinala ninyo sa ospital. Gumagawa siya dito ng hollow blocks. Parang kinakabahan siya, umuwi siya ng tanghali. Pagdating niya, kinuha nung tiyuin niya yung tatay niya, dinala doon sa bahay nila. Di ba, malapit lang yung bahay. Dinala doon at pinagparapainom. Ay, dinagalit naman si Russell yung pagkagawa ko. Nagalit at sabi nga, kalalabas lang ospital pagkatapos pinagparapainom. Tinakbo si Russell nung tiyuin niya at susuntukin siya. Eh di siyempre, galit naman si Russell. Parang isip ni Russell, lalaban siya sa suntukan. Ang pala, nakuha yung itak, tinaga siya. Buti na lang, nakailag sa ganyan. Ang kuwan, nang maiganyan niya yung cellphone, pinagtataga yung cellphone niya. Kaya, palagay ko, nag-uusap silang ngayon sa barangay. Kapatid yun ni ano, di ba? Kapatid ng tatay ni Janice. Kapatid ni tatay ni Janice. Kawawa man yun, ano? Kawawa nga si Russell yung magagawa ko. At ban lang. Matino naman ba kayo? Yung palagay ko, kaya hindi ko nagawa, nasa barangay yun. Ba't ganun man yung tiyuhin niya? Gano'n naman yun, paglasing. Wala yun kasundong kapatid. Pati pamangkin niya, tatagain niya, ano? Buti si Janice, sipag magtinda dyan. Andyan. Anong oras nagsisimula? Alas 2. Oo. Tapos ang uwi niya minsan alas 12, alas 11. Dapat makakuha niya sa pag nila. Pag-aaral niya. Pag dumadaan nga ako doon, bibigyan ko 500. Pandagdag man lang kasi nag-iipon daw siya sa pag-aaral niya. Kaso nga lang, hindi man daw siya nakakaipon kasi nga pambili ng gamot ng tatay niya, pambili ng pagkain. Eh ang araw niya lang naman magkano lang, 250. Kulang pa yun sa gastusin nila maghapon. Kaya wala man talaga siyang naiipon eh. Kaya pag dadaan ako doon, kunyari mabili ako. Kain ako ilang peraso, tapos yung bibigyan ko 500. Tuwan-tuwa na din siya at pang 2 araw niya na daw yun. Kaya naman si Janice, dapat makapag-aral siya. Kasi nga, sabi niya nga, kung di naman daw siya talaga makapag-aral na, pa-Manila daw siya. Sabi ko, pag nagpa-Manila ka, nagtrabaho ka doon, pag uwi mo dito, may asawa ka na. Tiyak yun. Diba? Oo, tiyak na may asawa yun pag hindi na yun makakapag-aral. Kasi ang gusto din naman niya, education din, magtuturo din. Sabi ko, gawa natin ng paraan. Sabi ko nga, pagka halimbawa hindi siya nakapag-aral, huwag na siyang magpa-Maynila, magtanim na lang muna siya dito ng gulay. Nakahilata si ate. Natawa na. Andiyan na? Magtanim ng gulay, kaso Ang mga kwan, kaya lang ang palaya. Para, tumaligo na
Kasi magpapatanim din ako ng ampalayagan sa bukid. Doon may sa kanila. Magkano puhunan yan? Medyo pan din. Malaki-laki rin. 20K. Di ba may lupa naman sila? Meron. Paano yun? Hindi naman siya doon pwedeng mag-tanim at ang namamahala nga doon yung kapatid ng tatay niya na siga. Yung tumaga kay Russell. Kaso mahirap ng ating baka pagkatagain yung mga tanim. Yun nga, kaya doon sa kwan sa barkada ko may kwan doon. May taniman doon. Negosyo niya ano? Sino? Sa FM-on ng damit. Pinag-extra. Sipag nun ano? Ganda siya. Sipag. Sipag na. Hindi daw siya makakapag-aral. Sabi ko, saan ka maaral? Mabini na yata. Sabi ko, magpatulong ka na lang kay Kuya Redsid. At kawawa naman. Natataga yun. Tinaga nga yung cellphone ng kapatid. Nag-away nga yung mga, yun naman ang tiyuin ay kakuha naman lang ng yung mga bata. Nag-iiyak tayo. Hindi naman yata nakapag-hollow blocks ngayon. Hindi nga. Yun nga, baka nga daw nasa barangay, sabi ni Kuya Kukoy. Si Janice, nag-trabaho na naman. Nag-extra naman yun. Andyan po, nadaanan namin. Kahit ano naman yun sa bata niya. May good news pala ba si Ari? Hmm? May good news daw sa atin. Ano? Good news yung tatlo mong zombie na naimik na. Sabi kay Melissa kanina. Sabi ko, sandali lang at gigisingin ko si ate mo. Sabi, tanghali na, tulog pa. Nasabihan si Melissa, tanghali na, tulog ka pa. Natawa ako. Marunong na si Chris. Marunong man utusan. Di, ano man talaga si Chris? Pero yung dalawa naman, nakakasagot naman kay Melissa. Nag-aaral pala. Kaya Pina-tutor na ni ate Melissa. Pinatutor nung nanay. Ngayon na, kinikwento nga ni Kuya Kukoy kanina. Pinatutor na bago naman. Magpunta dito yung mag-asawa. Ah, yung mag-asawa ang nagpunta? Nung isang araw, sabi niya. Kasi noon, sinabihan namin, paturo ka dun sa, sa anak kong teacher. Ay, siguro, naisip-isip mo na niya. Pinapunta dito kanina. Andi siya, Sila lang kayang tatlo. Sila lang tatlo, walang kasama wala niya. na yung nanay, wala na. Sila lang, pumunta na dito. At sinabihan nga yung anak kong, tanghali na, tulog ka pa. Nasabihan to rin si Melissa. Nasabihan si Melissa ng tanghali na, tulog ka pa. Nirit si Melissa. Nga naman kasi sila maaga nasisigisig doon sa bundok. Bundok kasi yun, ang tulog doon, maaga pa. Palibasa naman yung ganun. Kasi ang tulog doon, Kuya, alas 7. Wala pa nga, minsan alas 6, basta nagdilim. Basta madilim na matulog na yun. Ha? Super. Kuyan. Kubisto. Wala nga, hindi nga Well, kaya eh. nakapag-haliblots ay wala na. Pero may akong nasa Amerika, kaya dahil ko yung Kristo. Sana. Sabi niya, bibilhan ako na ni Kuwarity ng whiteboard, yung blackboard. Sabi, bakalan mo. Yung pala yung Whiteboard. Oo, yung malit lang daw. Gano'n na kalaki? Malit Gusto lang niya, yun. gusto ni Melissa yung whiteboard para pintil-pin bagang sinusulat doon. Para may erase lang. Na-erase yun. whiteboard sa bagay. Tanggal na lang yun. Magawa na tayo kay... Nakatawa naman sa akin yung kanina. Sino? Si Dana.
Katawa din kanina, nagtatabo. Andiyan nag-igib. Nagtatabo na. Saan nag-igib? Sa lulahin niya. Nagtabo. Wala pa. Nag-iipon pa daw. Ipon mo na. Wala pang pera. Dali lang yun sa mga matirang tao. Gusto pala dito sila.